Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo dito, welcome din po kayo and thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it. God bless you all, Capricorn. Tignan po natin ngayon ang mga mensahe for you for September 29. Capricorn, be true to you. Magpakatotoo ka na daw sa sarili mo. Embrace your true self. Embrace mo na yung inyong authentic self dito, no? Maari din na for others of you, there is self-acceptance na talaga na mangyayari dito, no? At magsisimula na kayong tanggapin na ang buo ninyong pagkatao. Kung sino kayo, kung ano kayo, ano ang mga kaya ninyong gawin. Everything about yourself, no? May self-acceptance na dito. And that is part of you being authentic to yourself. That is you na talagang gusto mo nang maging totoo sa lahat. Sa sarili ninyo, sa ibang tao, at sa marami pang tao, no? Na you are going to start to reveal your true self. Kung ano yung true color ninyo, kung ano yung true beauty ninyo, you are going to, reveal that to the world. Memories, ang iba sa inyo ngayon, siguro nagmumuni-muni, nag-i-emote, no? Maaaring inaalala, no? Ang mga magaganda ninyong experiences, samahan with your loved ones. Maaring loved ones yan na maybe nag-passed on na sa other side, or maaring mga mahal ninyo sa buhay pero malayo lang kayo sa kanila sa ngayon. Maaring nasa abroad kayo, maaring nasa malayong lugar kayo, no? At hindi ninyo kasama ang mahal ninyo sa buhay, at ngayon, nagre-recall kayo, nagre-reminisce kayo ng beautiful memories ninyo with those people. What else? We have windfall. Napakaganda, Capricorn. There is a windfall of money coming in sa buhay ninyo ngayon. Maghanda na kayo. Linisin nyo na yung mga wallet ninyo. Tanggalin na yung mga resibo. Tanggalin na yung mga lista ng grocery na kung nabibili ninyo or nabili na. Linisin na ang wallet ng mga handa na kayong mag-welcome ng maraming pera sa ngayon, because this is windfall coming in. This is gift of money na maaring matanggap ninyo, maaring mana yan, maaring panalo din yan, maaring mananalo kayo sa mga game of chance. There is a chance talaga with the windfall energy sa inyo ngayon, Capricorn. Kaya na kayo, align your energies with this windfall so that ito yung ma-welcome ninyo na energy sa buhay ninyo. Yun talaga ma-experience ninyo. Ma-enjoy ninyo, ang windfall of money. What else? We have Nine of Pentacles. Speaking of money, ito, si Nine of Pentacles, this is about wealth, no? This is about wealth. Pero, pinaghirapan ninyo to, yung pera na to. Ang i-enjoy ninyo dito, yung financial comfort na to, na mai-experience ninyo with the Nine of Pentacles. This is wealth, this is money, prosperity, and abundance na dulot ng inyong pagsisikap, dulot ng inyong pagtatrabaho, pag-iipon, pagninegosyo, yung pinaghirapan nyo talaga, no? Whereas si windfall naman, hindi ninyo to paghihirapang pera. Regalo ito sa iyo ng universe, no? Regalo to sa iyo ng universe. Bigla-bigla na lang yan dadating at hindi ninyo sukat akalaing kung saan manggagaling ang windfall of money na yan, no? But this one, pagsisikapan nyo na to. This is your return of investment. Yung hirap, dedication, effort, at blood and sweat na ginastos ninyo or nilagay ninyo sa trabaho ninyo, sa karera ninyo, sa negosyo ninyo, eto na yung balik, no? Eto na yung balik. Mai-enjoy nyo na ngayon ang luxury, kumbaga, kasi medyo malaki-laki din, no? Ang return of investment na ito ninyo, Capricorn. So tingnan natin kung ano pa. We have King of Swords. Ayan. So, ang iba sa inyo, there is clarity that you need.
no? May clarity, merong enlightenment na hinahanap ang iba sa inyo dito. Some of you also, Capricorn, may be thinking of consulting, no, a professional. Maring may mga decision din kayo kailangang gawin dito, maybe related sa inyong kaperahan kasi daming perang parating, meron ditong return of investment, merong maring bonus dyan, reward sa trabaho. Dito naman may gift ang Divine Universe sa inyo. So maaring maraming kaperahan na sabay-sabay dadating sa inyo, and you may need to consult a professional para ma-manage ninyo ng maayos yung inyong kaperahan, no? Maaring ganun din ang ganap. So maaring magkukonsulta kayo dito sa mga financial advisor din, maaring ganun, no? Or maaring may plano ang iba sa inyo dito na magkonsulta sa mortgage specialist, or something like related sa realty, no, para siguro magi-invest kayo sa sa mga sa realty. So maaring ganon. We have another king, no? So talagang may King of Cups tayo dito, King of Cups. So maaring nagko-consult talaga kayo dito ng medyo mga leader. Maaring nagko-consult kayo sa mga tao na alam niyo yung matured na sila, maaring ganon. Kasi maaring dad ninyo yan, mom ninyo, kinukonsultahan din ninyo. Maari din na naghihingi kayo ng advice from your elders, maaring ganon din regarding some issues sa buhay ninyo. So maaari din ganon, maaari din na these are influential people, no, na katransaction ninyo dito. Maaring you are dealing with people na maaring mga leader sila, maaring sila ay mga nasa mataas na posisyon sa kanya-kanyang trabaho, maaring ganun din ang inyong transaction dito, no? Or maaari din na you have the support of your elders talaga, no? Maaring suportado talaga kayo dito ng mga elders ninyo sa pamilya, no? Na lagi silang nandyan in whatever help na hinihingi ninyo sa kanila, maaring nandyan sila lagi sa inyo. So maari din ganun ang sitwasyon dito, no? And also Capricorn, it feels like to me then na maaring you are highly intuitive around this time. So parang nire-remind din kayo ng Divine Universe dito na you are highly intuitive, highly sensitive around this time. Kaya may mga downloads na pinapadala sa inyo. So parang this is a heads up for you na make sure that you tune into your intuitive messages, tune in and check in with your intuition all the time from here on, Capricorn, because there are divine guidance, epiphanies, siguro new ideas, inspiration, no, information na ipapadala sa inyo ang Divine Universe through your intuition. Kaya ngayon na yung psychic abilities ninyo, yung intuitive abilities ninyo are on point, take advantage of that and listen, no? Listen to the intuitive messages that you are receiving or about to receive. So Capricorn, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo rito, welcome na welcome din po kayo. And thank you po sa inyong walang sawang suporta sa ating channel. I truly appreciate it. God bless you all, Virgo. Tignan po natin ngayon ang mga messages ninyo for September 29. Get some rest, Virgo. Get some rest. Sa sobrang sipag ninyo, napaka-workaholic kasi ni Virgo, no? Kaya siguro ngayon, maaring nakakaramdam na ang iba sa inyo ng mga pananakit ng katawan, maaring gano'n, no? And that is a wake-up call for you. Tinatawagan na kayo, no, ng inyong katawan, no? Kung may nararamdaman na kayong mga pananakit, discomfort, no? Ibig sabihin yan na nananawagan na ang katawan ninyo ng pahinga, no? And ito rin, sinisigundahan ang mensaheng ito para sa inyo na you really need to rest, no? You really need to get some rest. Mag-unwind, mag-chill, mag-relax, no? Nang sa gayon, makapag-rejuvenate kayo, recuperate, and makapag-recharge kayo, no? Virgo, kailangan nyo na yan sa ngayon, okay? Magpahinga. Kung kinakailangang matulog ng mahaba-haba at quality sleep, gawin ninyo yon. Kumain ng maayos, kumain ng healthy, mag-exercise, no?
kung portable kayo, no? Kung pwede kayong mag-exercise, yung ganon. So, what else? We have parental care. Ayan. So, ang na-pick up ko right off the bat dito, Virgo, maaring may inaalagaan kayong parents, no? Maaring meron kayong magulang ninyo na under your care. Maring ganon, maybe you are taking care of someone in the family ngayon. Maring ganon, maring elders ninyo, maaring mga anak din ninyo, maaring ganon, no? Maaring parents na din ang iba sa inyo dito, Virgo, at maaring tutok kayo sa pag-aalaga ng inyong mga anak, no? Sa pag-aasikaso sa pangangailangan ng mga anak ninyo, yung mga ganon. So, what else? We have changing your mind. Ayan, maaring related dito sa plano ninyo, no? Kasi maaring may napagdesisyonan na kayong plan, may direction na kayong gustong tahakin dito, but maaring magde-detour kayo ngayon, maaring magbabago ang isip ninyo, no? Maaring may mga change of plans dito na mangyayari for some of you, Virgo. So, tignan natin kung ano pa ang ganap for Virgo. Virgo, we have 2 of Pentacles. Ayan. So, kayong-kayo to. Virgo, juggling too many things. Ang dami ninyong inaasikaso talaga. Ang dami ninyong ginagawa. Maybe, meron na kayong full-time job, meron pa kayong part-time job, maaaring meron pa kayong side hustle, maaaring meron pa kayong racket, diba? Negosyo on the side, maaaring ganun kayo, Virgo. Sobrang sipag ninyo, sobrang sipag. Hindi kayo nauubusan ng gagawin, ano? Hindi kayo nauubusan ng iniisip, maaaring ganun. Pero magaling din kayo mag-multitask kasi, no? Kaya kayang-kaya nyo din na gampanan, no, ang madaming obligasyon, ang daming ginagawa, no? Even if you have too much on your plate, no? Sinisikap din ninyo na magawa ninyo. And kahit marami kayong ginagawa ninyong fun pa rin, 'di ba? Ang trabaho ninyo, may ganun. Pero this is asking you also to balance your life, no? Kasi nga meron na tayong get some rest. Ibig sabihin, may imbalances na dito na nararamdaman kayo, no? Meron ng, napipick up ko talaga dito, meron na kayong iniindang sakit, no? Siguro, siguro ngayon, may sipon kayo, inuubo, or maaaring meron kayong pananakit ng ulo, katawan, no? Kung ano man ang paa na yun na pipick up ko. Siguro ang trabaho ninyo, you're on your feet for so long, no? Kaya gano'n, nananakit ang inyong mga paa. So maaaring gano'n ang sitwasyon. Kaya balance out your life, no? Try to manage your time wisely. Then nang sa gayon ma-incorporate ninyo yung pangangalaga sa inyong sarili, sa inyong pangangatawan, so that kahit madami kayong gagawin, kahit sobrang dami ninyong inaasikaso, kung malakas ang inyong pangangatawan, healthy kayo, you're on top of your health, no? Makakasiguro din kayo na magagawa ninyo lahat, no? Maa-attendan pa rin ninyo ang lahat ng mga kailangan ninyong asikasuhin, 'di ba? Kaya 'yun mahalaga, no? Mahalaga na alagaan ninyo din ang inyong sarili at the same time, okay? We have 4 of Swords, ayan. Get some rest, tapos 4 of Swords, ayan na nga, Virgo. This is screaming rest, Virgo. No, yung dalawang ito, talagang malakas ang panawagan sa inyo, no? Maaring sa sobrang busy ninyo, Virgo, hindi na kayo talaga nagkakaroon ng panahon man lang na alam mo yun, magpahinga. Yung makatulog man lang kayo, na rested talaga kayo. Kasi maaaring nakahiga na kayo, tinatry nyo nang mag-rest ang katawan ninyo, pero yung isip ninyo maaaring tumatakbo pa rin, no? Iniisip nyo pa rin ang mga gagawin ninyo bukas, ang mga plano ninyo. So maaaring ganun pa rin. So your brain is still working, 'di ba? Kaya hindi rin kayo talaga nakakapag-rest ng yung 100% na rest talaga. Kaya maaring ganun ang sitwasyon ninyo dito, Virgo, no? So these two, no, screaming rest ngayon, Virgo. It's a must, no? Hindi na ito pwedeng ipagpaliban. Kailangan nang i-prioritize ninyo ngayon ang pag-aalaga sa inyong sarili. Kahit marami kayong trabaho, kahit marami kayong gagawin, maybe ang iba sa inyo, you may need power nap. Maaring ganon kasi malaking tulong din ang power nap, 'di ba?
Maaari din ang iba sa inyo kain ng maayos, ng healthy, no? Maaaring ganun din, makakatulong din yan. Or quality sleep, Virgo. Quality sleep. Kumuha lang kayo ng quality sleep. Kahit 6 hours lang yan. Pero pag quality sleep naman yan, talagang it will boost your health. Diba? Yung lalakas pa rin ang pakiramdam ninyo dyan. Kisa naman nakahiga ng 8 oras pero restless naman. Diba? So parang wala din. Pero kahit short amount of time lang ng sleeping hours ninyo, pero yung quality, yung diretso talaga, mas maganda na yon yung ganon. Kaya ayun, alagaan ninyo sarili ninyo, Virgo, ha, para maipagpatuloy ninyong magawa ang mga kailangan ninyong gawin, pag-aasikaso ng kung ano-ano, you know. Kailangan ninyong siguraduhin na maayos ang inyong pangangatawan, healthy kayo, nang sa gayon, kahit you have too much on your plate, wala kayong dapat ipag-alala, no? So, ayun. So, we have the star energy. Yay! Napakaganda, napakaganda. Let's claim it, Virgo. Claim it. This is a wish fulfillment energy. No, this is a wish fulfillment energy. So, meron kayong wish dito na magka-come to fruition around this time. So, i-align nyo ng sarili ninyo dito, no? I-align nyo ng sarili ninyo dito to get this energy na matupad na kung ano man ang pinapangarap ninyo. Okay? So, this is also about new blessings, new hope, new path coming in sa buhay ninyo. Kasi parang nanggagaling kayo dito sa difficult situation, no? Napagtagumpayan ninyo kung ano man ang difficult situation na to na pinagdaanan ninyo recently. And ngayon, you know, binibigyan kayo dito ng bagong buhay ng Panginoon. Binibigyan kayo dito ng bagong pag-asa, bagong buhay, may mga blessings na parating to help you na makapagsimula kayong muli, no? Yung star na to, no, is guiding you towards the path where you need to be at this time, na you will be in alignment na ngayon with your destiny. You're going to be in alignment with your purpose. At magsisimula kayo ng bagong buhay na masaya, no? May mga blessings na parating sa inyo dito, new opportunities and possibilities that are coming in dito sa buhay ninyo, Virgo, that is going to support you as you start fresh, no? Sa path na to, sa bagong path na to. So, this is really beautiful. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo dito, welcome na welcome din po kayo. And thank you po sa inyong walang samang pagsuporta sa ating channel. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan po natin ang mga mensahe para sa inyo for September 29. We have memories. Ayan. So, nagre-reminisce. Nalulungkot siguro ang iba sa inyo dito, Taurus, no? It feels like to me na maaaring mag-isa kayo, kaya parang nasa emote mode kayo ngayon, ano? Nag-i-emote ang iba sa inyo. Maaaring naaalala ninyo mga mahal ninyo sa buhay, maaaring malayo kayo sa inyong pamilya, malayo kayo sa mga anak ninyo, sa asawa or sa magulang ninyo. Kaya ngayon, nag-i-emote kayo, nagsisenti kayo, na nalulungkot siguro kayo, no? Maaaring ganon. Or maybe, naaalala din ninyo ngayon ang mga happy memories ninyo with your loved ones na maaring nag-passed on the other side, no? Parang may napipick up ako dito na siguro recently lang meron kayong kapamilyang nag-passed on the other side at nami-miss nyo siya, no? Yun ang aking napipick up for some of you, okay? So what else? We have Be True to You. Yan, this is a very important reminder for you, Taurus, na para, you know, maging malaya na kayo, maging makaramdam kayo ng talagang authentic din na saya, no? Maging authentic na din kayo sa sarili ninyo. Be true to you, no? Kasi pag ayun, na-accept na ninyo yung buong-buo ang sarili ninyo, no? For who you are, for what you are, what are you capable of doing, you know, yung totoong kayo, your true beauty, when you accept that entirely, di ba? Parang it's very liberating, no? At parang magkakaroon na din kayo ng freedom, di ba? To express kung sino talaga kayo, kung ano kayo, kung ano ang meron kayo,
'di ba? Kaya yun ang ano sa inyo dito. Yun ang reminder sa inyo dito, no? This is the advice for you from Spirit, na maging totoo ka na sa sarili mo. Now is the perfect time to reveal your true beauty, nang sa gayon, wala na kayong itatago, no? Kung sino kayo, yun ang makikita ng tao, yun ang yung mai-express mo na ngayon yung sarili mo, 'di ba? Kung ano ang nasa isip at damdamin ninyo, yun na ang ilalabas ninyo. You don't need to sugarcoat, you don't need to pretend, 'di ba? To be someone else, you know, napaka-liberating nun, no? Kaya yun din ang ano sa inyo, yun din ang mensahe dito para sa inyo. Be true to you. Finances, maaaring ang iba sa inyo dito is focused on your finances. Focused on making money. Maaaring nag-strategize ang iba sa inyo. How are you going to invest or grow your money? Maaari din na nagdidiskarte ang iba sa inyo dito kung papaano kayo magkakaroon ng mas maraming pera, no? Maaring may mga financial opportunities din dito na pinagpipilian ang iba sa inyo dito. Maaring may choices kayo ngayon, ano? Maaring ganun din ang ganap. Maari din ang iba sa inyo dito is yung nagba-budget plan kayo ngayon, no? Maaring ganun din ang sitwasyon. So good luck to that, Taurus. We have 4 of Pentacles, yes. Tama nga, ano. Yung na-mention ko kanina, ng iba sa inyo dito is planning, you know. Siguro nag-iisip, nagdidiskarte on how you're going to grow your money. So, maaari talaga na nagbabudget ang iba sa inyo ngayon. Iniisip ninyo ngayon kung saan ninyo ilalagay ang pera, no? Ninyo na maaaring nakapag-ipon na talaga ang iba sa inyo dito, Taurus. May ipon na kayo ngayon. So, ngayon gusto ninyong i-manage ng mas maayos yung inyong savings, no? Maaaring you want to put that in an investment or, you know, nag-iisip kayo ngayon kung saan ninyo pwedeng ilagay ang pera na alam ninyong mag-grow pa siya, no? At alam ninyong magiging safe ang pera ninyo dyan, no? So, maaaring ganun ang iniisip ng iba, and maybe you are budgeting ngayon, no? Yung may mga kanya-kanya ng schedule ang pera ninyo pag dumating, 'di ba? Yung kita ninyo monthly siguro, weekly or bi-weekly, yung mga ganon. So, meron na kayong budget plan na a portion of your kita will go to investment, will go to retirement, go to savings for the rainy days, no? Or maaring future, expenses, yung mga gayon ba? So, nakaplano, no? Yun siguro ang ginagawa ng iba sa inyo ngayon. Or maaring pinag-iisipan ninyong gawin ang mga ganon. So, we also have temperance. Ayan, patience is a virtue. Diba, Taurus? Yun din ang reminder dito ni temperance sa inyo. Practice patience sa lahat ng bagay, no? Lalong-lalo na sa mga bagay na hindi natin kontrolado, no? Kasi may mga pangyayari sa buhay natin na it's really beyond our control, 'di ba? Kaya sa mga bagay na ganon, wag na tayong magpilit, wag nating i-insist, wag nating ipursige pa, no? Kung alam naman natin na nagawa na natin ang lahat, pero hindi talaga nangyayari, 'di ba? So, magpasensya na lang tayo at maghintay tayo ng tamang panahon, 'di ba? Because there's always a perfect timing naman for everything, no? When divine timing comes, nako, kahit hindi natin ipilit 'yan, kahit hindi natin isiksik ang gusto natin, it will happen talaga. It will manifest, no? Kaya minsan kailangan natin maging patient, no? Maging patient at gawin na lang natin kung ano yung nararapat natin gawin sa tingin natin, you know, makakatulong, no? Rather than makaka-push away na kung anong gusto natin, 'di ba? Kaya it is also important for us to listen to our intuition, no? All the time, kasi may gabay tayo lagi, no? May gabay tayong nare-receive lagi from the divine kung ano ang nararapat nating gawin, no? Sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, in every situation, there's always guidance for us, ang divine. Kaya lagi tayong magkonsulta, no, sa intuition natin. Nang sa gayon, lagi tayong madadala sa tamang desisyon, sa tamang daan, sa tamang path na dapat nating tahakin sa kahit ano pa mang sitwasyon. In this case,
maaring finances, no? It's all about finances ngayon ang focus ng iba sa inyo, or siguro yung pinakamalaki ang atensyon na kinukuha sa inyo is regarding pagbabudget, regarding paghahanap ng pera, pagpapadami ng inyong pera, yung mga ganon, no? But always remember then na may mga bagay tayo dito na maaring gugustuhin natin mangyari na pero kahit anong gawin natin hindi nangyayari. So in that case, alalahanin natin na sa mga bagay na hindi natin kontrolado, kailangan nating magpasensya, no? Kailangan nating maghintay ng right timing. So what else, Taurus? We have justice. You are getting what you deserve. Taurus, you're getting what you deserve, no? Kung ano ang para sa'yo, yan ang makukuha mo sa ngayon. What is owed to you, that is what's coming towards you sa ngayon. And ang maganda rito, no, may balance na. Balance will be back in your life. Order will be back in your life. So, ang napipick up ko din dito dahil nasa tapat niya si finances, maaring pagdating sa pangkaperahan ninyo, parang maganda ang takbo ngayon ng kaperahan ninyo, Taurus, no? Maaring magaling kayong magplano, magaling kayong mag-manage ng pera ninyo, kaya mababalanse ninyo ngayon ang libro ninyo, no? So, galing. And also, ang iba naman sa inyo dito, Taurus, na merong pinaglalaban sa korte, no? Maaring ang iba sa inyo dito is dealing with the court system. If that is the case, you know, maaring naghihintay na kayo ng resulta, no? Ng desisyon ng korte dito sa kahit ano man ang inyong pinaglalaban. You've been patiently waiting for that, no, to come, and ngayon maaaring dumating na siya very very soon. Bababa na ang desisyon ng korte, and when the justice card comes out sa reading ninyo, that means na kung ganoon ang inyong sitwasyon, kung ang verdict or ang desisyon ng korte will be in your favor, you can expect that it will be in your favor, no, Taurus? Kaya yun, maaring meron kayo ditong pinaglalaban sa korte na maaring i-require ng korte dito na bayaran kayo, no, ng opposing party dito, Taurus. Yun ang akin napipick up for some of you. So that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.